Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! God is good. All the time. Amen. Palakpakan nyo nga si Lord kung good talaga. Good talaga sa mga buhay natin. Ang ganda ng mga kanta. Yung nanatiling sa puso ko, yung we will not be quiet because our God is alive. Diba? So kaya nga sige, mamaya na. Nandito yun. Okay po. Sige po, pwede po ba tayong tumayo para basahin natin ang ating text sa Acts. Acts chapter 1, verse 1 to 11. Andiyan, okay? Hindi? Ang title po, 2023. Ang date pala ngayon, December 17, 2023, Nita Bautista. Andyan po. Oh, hallelujah. Na-pressure ako ng konti. Konti lang ba? Kasi marami tayong lakad. Marami tayong pupuntahan. Diba? Marami tayong sumama ka. Marami tayong pupuntahan. Amen? Okay po. Kung wala pa, sige. Kung wala pa, mag-pray na lang muna tayo. Nakatayo na rin lang kayo. Okay po? Sige po, let us pray. Dear Father God, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, bless mo po ang time na ito na kami po ay nagsama-sama ngayong umaga, upang mag-aral at makinig ng iyong mga salita. Lord, alam namin na ang mga salita mo ito ay nagbibigay ng kalakasan sa aming mga buhay. Mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa naririto. Through the power of the Holy Spirit. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Sige, pwede na po umupo. Ganito na lang ang gawin natin. Kasi hindi pwede tayong madelay. No? May mga time na kailangan natin bumilis lumakad. May mga time na kailangan din natin bumagal. Diba? So, okay lang po kung wala. Okay lang po. Okay po. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, siguro magtataka kayo bakit Acts chapter 1 ang aking topic ngayon. Diba? Paskong Pasko, Merry Christmas pala sa lahat. Ilang araw na lang Pasko na? Ilang days na lang po. Nalilimutan ko kung ilang days na lang. Malapit na, basta malapit na ang Pasko. Malapit na ang Pasko. At alam ko, marami sa atin ang maraming hinihintay pag month of December. 11 days? 12 days? 7 days na lang. Ano ba yan? 7 days na lang po, Pasko na. Alam ko po na marami tayong hinihintay pag month of December. Tama? Una, ano pong hinihintay natin? Christmas bonus. Okay? At ang mga regalo, ang
kung ano-ano pang mga bigay ng mga friends, at saka padala galing abroad, at umuwi ang mga kamag-anak sa abroad. Di po ba? So, ang isa pong dahilan kung bakit sinasabi ang December ay special month, a beloved season for many people. Bakit po? Kasi po, yun yung time na tayo po ay nagsasama-sama together with our loved ones, with our family. Tama po? At ang sabi pa ng iba, December is the best season of the year. Tama po? Gusto niyo ba yung best season of the year ay December? Pero bakit tayo nasa-celebrate ng Christmas pag month of December? It's because of the birth. Huwag natin yung kalilimutan. The essential or the true essence of Christmas is the birth of Jesus Christ. Ang pangakong Messiah. Tama po? So lahat tayo ay nagsasaya, hindi lang sa gift, hindi lang sa kung ano pa man, kundi si Jesus ay ipinanganak para tayo ay maligtas. Doon nagsimula yon, yung buhay ni Jesus. Okay po. We are all have seasons where we are waiting on God for something. A promise, a word, a prayer, an answer to a question, an answer to a prayer. Whatever it is, there is always a season. There is always a season that we are waiting on God. The title of my message for today, Waiting on God. Palakpakan na natin si Lord kahit pinaghihintay tayo. Okay, simulan na natin. Ang gawin natin ngayon para po ay mahimay-himay natin kasi hindi na natin pwedeng basahin yun. No, himay-himayin na lang natin para mas malinaw at mas mabilis. Okay po. Simulan natin sa verse 1. Acts 1, verse 1. Pero bago yan, ang sumulat po ng Acts ay si Luke. At si Luke, may sarili din siyang account, pero ito po yung continuation. Di ba sabi ko kanina, ang December ay season ng pinanganak si Jesus. Kay Luke account po ay pinanganak si Jesus. At nag-continuation, nagtuloy-tuloy po siya sa Acts, na siya rin ang sumulat, yun po ang pagbalik ni Jesus sa heaven. Okay po, so pinanganak si Jesus sa Luke account at continually naging patuloy ang kanyang pagsulat sa Acts account at doon naman ang resurrection of Jesus Christ at umakyat siya sa langit. Okay, so hindi na natin galawin yung iba kasi mahaba pa. Some other time, pwede natin pag-usapan yan muli. Okay, verse 1. Itong si Theophilus pala. Mahal kong Theophilo, na sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. 2. Hanggang sa araw nang siya ay umakyat sa langit, bago siya umakyat, ang mga apostol ay kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanyang mga alagad at pinutanayan niya na siya ay talagang buhay. Buhay. I won't quiet my mouth because my God is alive. Okay? Samantalang, at tinuruan niya sila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Sa halip hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo noon. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at bautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Okay po. Ito pong introduction na ito ni Luke ay ang sinasabi po dito na si Jesus bago umakyat sa langit, may habilin siya. May habilin siya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciples. Kaya lang, sa aking pag-aaral, parang hindi naman nila naintindihan. Parang hindi nila talaga alam na aakyat na si Jesus sa langit. Hindi natin alam kung ito ba 20 minutes, last 3 minutes, na makakasama nila ng face-to-face, ng physical si Jesus. So, hindi nila alam yon. Sa tingin ko, hindi nila alam. Kasi parang wala lang eh.
Okay? Saan sila nakafocus? Okay po. Saan sila nakafocus? Okay, verse 4. Okay. Sabi dito, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo, ang Holy Spirit na darating. So, dito po sa introduction na ito, makikita natin na ang mga disciples, katulad din natin silang mga tao, pumapalpak, nagsasabi din ng kung ano-ano, di ba? Nag-iisip din ng kung ano-ano, walang pakundangan, magtatanong ng kung ano-ano. Tao din sila na katulad natin. Okay? So, ang kanila pong nakafocus po sila saan? Okay, tingnan natin. Ang kanilang tanong, ay dito po sa Bible, sorry. Ang tanong po, nakafocus po sila sa tanong. Ito na po yung time na akyat niya si Jesus sa langit. When the apostles met together with Jesus, they asked them, sa Tagalog, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatalaga mo na po bang muli ang kaharian ng Israel? Ang tanong nila, Panginoon, italaga mo na bang muli? Are you going to restore your kingdom to Israel? Itatayo niyo na ba ang inyong kaharian sa Israel? Alam niyo kung bakit ganito ang tanong nila? Kasi during those ancient time of prophecies, ang akala ng mga disciples na ito, kasi yun ang tinuro sa kanila yun ang narinig nila na si Jesus maging parang katulad ng isang rebellion na palalayasin niya ang Roman government at siya ang papalit na hari, na siya'y maghahari physically. Aagad-agad on earth. Ang hindi nila alam ng tinuturo sa kanila ni Jesus na kaharian ay sa langit, hindi dito sa lupa. So bakit hindi nila alam na si Jesus pala ay akyat na last 3 minutes na lang ang pagsasama nila physically, face to face? Kasi po nakafocus sila sa tanong nila na gusto nilang sagutin. Na gusto nilang sagutin ni Jesus. Okay, bakit nila tinanong ito? Kasi po, sila po ay naghahangad ng position sa government. Sa akin po, pag-research, pag-aaral, so shortcut na lang natin, na sila po, ito pong si John at si James, ay maraming ebidensya na silang dalawa ay pinsan ni Jesus. Na ang nanay nila si Salome. At si Salome at si Mary ay magkapatid. So, ibig sabihin, auntie ni Jesus si Salome, na nanay ni James and John. Di ba dito sa atin, kahit sa buong mundo, na pag ikaw ay nakaupo ka sa isang luklukan na ikaw ay presidente, kailangan ng mga kadugo na makaupo din sila. Saan ba? Kung maging presidente ka ba, Jesus, pwede ba ako maging vice president? Or kung hindi ba ako maging vice president, pwede po ba ako na maging cabinet member? Saan kaya ako? So wala pagkakaiba. Walang pagkakaiba noon, noong mga first century. Walang pagkakaiba na ang tao ay may power struggle. Na naghihintay sila ng kasagutan ni Jesus. Na Jesus, ano ba? Abay, kailangan namin uupo sa government. Kailangan namin maglingkod. Alam mo kung anong kanilang gustong, bakit sila uupo sa government? Nasa left or right? Or vice president? Or cabinet members or whatsoever? Hindi dahil maglilingkod sila kay Jesus. Hindi dahil magpapagamit sila kay Jesus. Kundi ang kailangan nila, power and honor. Yun ang kailangan nila, kaya sila pilit na nagtatanong. Meron pa nga ako din nakita na sabi, nagalit pa yung ibang disciples kasi sila gusto din nila. Bakit kayo lang? Kami gusto din namin umupo. Gusto din namin kapangyarihan. So ngayon po, sa buhay natin, ay ganun din po ang nangyayari. Okay? Sige, tuloy tayo. Alam mo kung anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus. Ang mga panahon at pagkakataon
ay itinilaga ng Ama, itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Wow! Paano kaya kung ang dami nating tanong at hinihingi at hinihiling sa Diyos? Pero ang sagot sa'yo, it's not for you to know. Hindi ito para sa'yo. Ano kaya? Na ang tagal-tagal mo nang naghihintay ng trabaho, ang tagal-tagal mo nang naghihintay ng kagalingan ng iyong karamdaman, ang tagal-tagal mo nang naghihintay na mabago ang buhay mo. Pero hanggang ngayon, lubog ka pa rin sa kapighatian. At ang sagot sa iyo ni Lord, it's not for you to know. Ang Ama lang ang may alam kung ano ang kanyang plano. Kasi alam niyo po kung bakit ko sabihin ni Jesus yun? Na itong plano ko, ilalatag niya itong plano ko, magmamayabang po tayo. Katulad ng ating mga magulang, ng ating mga tatay at nanay, biological parents natin, na pag tayo may hiningi, o tayo may tinatanong, ang sabi rin sa atin, hindi mo na dapat malaman yan. Bakit papa? Bakit tatay? Bakit daddy? Bakit hindi ko kailangan malaman? Basta, hindi mo na dapat malaman yan. Okay? So, ganun din ang ginagawa ni Jesus sa mga disciples niya at hanggang ngayon sa atin. Kasi po, ang Book of Acts po ay hanggang ngayon, ang pagtuturo at ang lahat ng gagawin ni Jesus Christ ay hinabili niya sa kanya mga disciples. Kaya hintayin niyo ang Holy Spirit. Kasi yun ang mag-empowered, yun ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Okay? Dito na tayo sa 8. Ba, tanong nila, kailan mo ito talaga ang kingdom sa sa Israel? Ang sagot ni Jesus, di ba sabi niya, hindi mo na kailangan malaman? Okay. Hindi mo na ito kailangan malaman. Ang tatay lang may alam nito. Pero ang karugtong, hindi dahil galit sa iyo ang Diyos dahil pinangunahan mo siya. Hindi dahil God doesn't love you anymore or doesn't care for you anymore. Ang totoo po, naririnig ng Diyos ang ating mga tanong. Nakikita niya ang ating mga puso. Okay, basahin ko lang dito. Okay. Dahil pinangunahan mo siya, ang tanong mo mabagsik, no? Ang paghihintay mo, marami kang reklamo. Okay. Hindi dahil sa galit si Lord sa'yo. Bakit mo siya pinangunahan? Bakit akala mo hindi ka na niya mahal? Ang totoo, naririnig ka ni Lord, hindi ko minamaliit ang pinagdadaanan mo, kapatid. Kung kanino man ang message na ito ngayon, hindi ko minamaliit kung ano ang pinagdadaanan mo, kung sino ka man ngayon. Gusto ko lang linawin sa'yo na ang Diyos ay pwede ka magtanong. You can ask anything or everything from God. And you should ask. Pwede kang magtanong. Okay? And you should have the faith to believe. Kung ano man ang sinagot sa iyo ng Panginoon, yes or no and wait. Di ba? Yun ang sagot palagi ng Diyos. Yes, no, and wait. You should have the faith to believe. Yes, because para sa'yo na yan. No, kasi teka muna, mayroon pa akong babaguhin sa'yo. Wait, kasi hindi pa ikaw handa upang tanggapin. At ito, at this portion of the scriptures, nang sabi, it is not for you to know, parang ang sakit pakinggan. Diba? Parang ang sakit pakinggan, pero hindi yon. Dahil alam ng Diyos kung anong mabuti sa atin, kaya hindi na dapat natin malaman. Baka magmayabang tayo, baka mapalayo pa tayo sa Panginoon dahil makampante tayo, kung alam na natin kung ano talaga ang plano niya sa atin. Tayo pa. Siyempre. Kung alam na natin, wala na, alam ko na eh. So, I have to go on with my life. Alam ko na pagdating ng month of December, ay darating sa akin ang hinihingi ko. So, walang ganon sa Panginoon. Okay po? Ito pa po ang pagkakilala ko sa Panginoon. Okay. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi niya pagagalangin ang inyong karamdaman. He wants to
to restore your marriage. He wants to save your marriage. He wants to restore your family. Jesus wants to give you the desires of your heart. Bakit? Because He is a good Father. He is a good Father. Katulad ng ating kinantahan niya, you are good of who you are. Kung ano siya, ay siya yun. Wala na tayong dapat itanong kasi wala tayong karapatan magtanong. Pero pagkakasabi ko kanina, pwede magtanong. Pwede magtanong, di ba? So nasa sayo yun kung anong tanong magagawin mo. Okay, meron pa. Because He is a good Father who likes to give good gift to His children. Hindi lang gusto ng Diyos na sumaya tayo ngayong Pasko. Na marami tayong hinihintay ngayong Pasko at kung ano-ano pa. A mark of a good father is not how happy his children are. A mark of a good father is that he knows what is best for his child. So siya lang nakakaalam. Hindi tayo. It's not for you to know. Business ito ng Diyos, hindi natin ito business. Kasi po, kung alam na natin lahat ang plano ng Diyos, alam na natin lahat, hindi Diyos na rin tayo. Diyos na rin tayo kung alam natin lahat. Di ba? Kaya nga may mga bagay hindi natin alam eh. Okay? The waiting part of our prayers, of our questions, of our requests, kung ano man ang hiningi natin sa Diyos, it's a faith part. Naniwala po kayo na ang paghihintay ay may kaakibat na pananampalataya. And God does not answer your question is a faith part. Okay? So nandun ang pananampalataya pag tayo naghihintay at kung hindi tayo sinasagot ng Diyos. Okay po. Sa verse, lakpakan nga natin ang Panginoon kahit pinaghihintay tayo. Okay lang natahimik kayo. Naalala ko tuloy si Pastor Rani nung last time na okay lang. Okay lang po. I love you all. Okay. Dito po. Dito sa 8 po. Okay? When the Holy Spirit comes upon you, yun ang sabi ni Jesus. But, when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Oh! Kaya pala, pinaghihintay ni Lord ang kanyang mga disciples sa Holy Spirit kasi yun ang mag-i-empowered eh. Kasi alam ng Panginoon na wala kang magagawa kung ikaw lang. Alam ng Panginoon kung anong kahinaan mo. Alam ng Panginoon na pumapalpak ka. Alam ng Panginoon na ang dami mong ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa kanyang paanan. Pero, ang mga disciples, ganun din, di ba? Pero sabi niya, pagdating ng Holy Spirit, kaya pinaghihintay, may kakaibang power na ibibigay ng Diyos sa kanila. At hanggang ngayon, sa atin. Kasi po, ang Book of Acts ay continually na ginagawa ni Jesus ay tayo para sa ating church today. Who is the church? We are the church. So kung ano ang ginagawa ni Jesus noon, nung panahon ng Book of Acts, 30 years pala ginawa ni Luke yun. Tagal. 30 years na sinulat yun, natatapos. Ay yun din ang ginagawa niya hanggang ngayon. Bakit po? Kasi iiwan niya ang Holy Spirit sa mga disciples at ang mga disciples ay naging powerful. Naging, si Peter nga nakakapag soul win ng 3,000 kaagad. Bakit? Sa kanya ba yun? Siya bang may gawa nun? Ang Holy Spirit. So kung ano din ang ginagawa natin sa buhay natin, yung ano mga na-accomplish natin, hindi mo pwedeng sabihin na, dahil magaling ako, dahil matalino ako, kaya ko. Hindi. Ang sabi ni Jesus, kung hindi dadating ang Holy Spirit, ay wala kayong magagawa. So hintay. Maghintay kayo dong na dadating ang Holy Spirit. Okay. Ito ang bilin niya talaga. Ang bilin talaga ni Jesus, na you will be
my witnesses, and to Jerusalem, to all Judea, and to Samaria, and to the ends of the world. Okay, stop tayo muna dito. Ano ba ang Jerusalem mo? Saan ba ang Jerusalem natin? Sa bahay muna. Okay, sige. As part of the one body of Christ, ang Jerusalem natin, sa nakikita ko sa ginagawa natin, sa ginagawa ng ating pastor, leader, si Nanay Fe at ang kanyang pamilya, no? Ay, saan tayo pupunta? Pumunta tayo sa San Isidro, pumunta tayo sa Maspak, pumunta tayo sa Tilagaan, pumunta tayo sa Daang Bakal. Yun ang ating Jerusalem. Okay? Yun ang ating Jerusalem. Sabi ni Lord, you will be my witnesses. Sabi nga, hindi ako mananahimik kasi buhay ang aking Diyos. Kaya tayo nagpupunta sa mga lugar, gaya ng mga Tigalaan. Pwede tumayo ang mga Tigalaan. Pwede po patayuin ko po ang mga Tigalaan. Yehey! Sige na po, umupo na po kayo. Thank you po. Ang sabi ni Jesus, puntahan kayo at dapat makinig kayo ng salita ng Diyos. At kung ano man ang kaligtasan na natanggap namin, kung ano man ang natapos ni Jesus sa cross, ay dapat na i-share din namin sa inyo. So, ang unang pinapagawa ni Jesus, saan daw? Saan daw tayo maunang pumunta? Jerusalem. So, ang Jerusalem natin ay, siyempre ang unang ating pamilya, ang ating church, ang ating mga kapatid, ang ating kapamilya. Pero as one body of Christ, ang Jerusalem natin ay ang pinuntahan nating Tilagaan, ang pinuntahan nating San Isidro, ang pinuntahan nating Mascap, yun ang ating Judea, yun ang ating Samaria. Okay? Literally, hindi natin kaya at the ends of the earth. Pero walang nakakaalam kung sino sa atin ang mamamayagpag doon sa kaduluduluhan, sa last tribe, para dumating na si Jesus. Pag ang last tribe ay naabot na ng salita ng Diyos, darating na po si Jesus. Okay? So walang tanong ulit ha? Walang tanong, ay bakit ang tagal? Ang tagal-tagal? Okay. Sige po, tuloy po tayo. Okay. Ito na po. Nang si Jesus ay umakyat na sa langit, di pagkatapos ay sinabi na, gagawin ko kayong mga witnesses ko. Di umakyat na siya, pagkatapos na umakyat na siya. Nung umakyat si Jesus, unti-unti siya umakyat. Okay? At gusto ko yung sinabi dun sa account ni Luke, na sabi na si Jesus ay nakaganito, dalawang kamay, at paakyat siya unti-unti sa langit at sinabi niya, God bless you guys. Parang gano'n, God bless you guys. Bless you. Bless you. Hanggang sa si Jesus ay going, gone. Paakyat, at nawala. Okay? Ay, hindi pala pwede. Alam niyo po, kaya ko nasabi na hindi alam ng mga disciples na si Jesus ay akyat sa langit. Kasi habang umakyat si Jesus, nakaganon sila lahat. Nakatingala, nakatwinkling ang mga mata, siguro nakakurap-kurap. Ay, anong ginagawa niya? Umakyat na siya. Okay? Kung tayo iwanan na hindi natin alam, di ba magbubulat tayo? Iwanan ka ng asawa mo, hindi mo alam. Magbubulat ka. Wala ka namang kalam-alam, di ba? Magtatanong ka. Anong ginagawa mo? Ba't mo ako iniwan? Okay? So si Jesus, habang umakyat, sinasabi, bless you, bless you. Tapos umakyat na siya nung nawala na siya at natago na siya din, kinuha na siya ng clouds, ng ulap at nakatago na siya doon na hindi natin alam, na hindi natin nakikita. Okay? Ang mga disciples na nakaganon, sila lahat nakaganon. Kaya nagpakita sa kanila ang dalawang anghel. Angel yung dalawang nakaputi ng damit at sinabi, Hoy! Hoy! Man of Galilee! Ano bang ginagawa nyo? Bakit kayo nakatitig kay Jesus? May sinabi sa inyo na dapat ninyong gawin. Yun ang gawin ninyo. Huwag yung nakatitig kayo dyan. Huwag yung nakatingin lang kayo sa kawalan. Wala na siya. Aakyat na sa langit.
At kung paano siya umakyat sa langit, ganun din siyang bababa. Umakyat siya sa langit ng physical. Nakita nila. Siyempre, hindi ko nakita yun. Sila lang nakakita. Hindi natin nakita. Umakyat siya nang ito ang katawan niya ay katulad ng katawan natin. The glorious resurrection, Jesus Christ, na umakyat siya sa langit, ganun din siya bababa pagbabalik niya. O di, sabi ng mga disciples, ha? May pinagbilin ba? Sa aking pag-aaral, sabi, may nabilin ba? Di ba ang pangit na may ni-instruct sa'yo, tapos hindi mo man maintindihan, wala kang alam? Okay. Sabi siguro ni John, ni Peter, kinuha niya yung kanyang notebook. Kasi sabi niya siguro mayroon siyang notes. Nag-take notes si Peter. Okay? So kinuha niya, tinignan niya yung notebook niya. Ang sinabi pala ni Jesus, huwag kayong umalis. Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hoy, guys! Hoy! Ang sabi ni Jesus, huwag daw tayo umalis sa Jerusalem. Nung panahon na yun, nasa Mount of Olives sila. Kasi doon po nag-ascend si Jesus. So, nung nasabi ni Peter yun, nagulantang sila, ha? Anong gagawin natin ngayon? Parang ang hirap na wala na si Jesus, anong gagawin nila? Kaya hindi na natin na pinaghihintay yan sila sa Holy Spirit eh. Para yon ang gagawa para sa kanila. So, tumakbo sila, pumunta sila, bumalik sila sa Jerusalem. At dahil yun ang utos ng Diyos. Okay po? Sige. Sige po. Para tayo rin. Ewan ko kung kanino tong message nito. Kung para to sa'yo, tigilan mo ng pagiging tulala. Tigilan mo ng paghihintay na mawala ang kirot. Tigilan mo ng paghihintay na may explanation na dadating sa'yo. Tigilan mo na. Stop doing things na ikaw lang din ang mahihirapan. Tulala ka na. Para katulad ng mga disciples, natutulala sila dahil wala silang malay. Tayo, nasa atin na ang Holy Spirit, may malay tayo. Okay? Alam natin kung anong nangyayari sa buhay natin. Huwag nating ignorin. Harapin mo kung anong nangyayari sa'yo. Humingi ka ng tulong sa Holy Spirit, sa Panginoong Jesus. Okay po? Hindi mo po kaya mag-isa. Hindi po natin kaya ng ating lakas, ng ating talino, ng ating koneksyon. Wala tayong kakayahan dyan. Kundi sabi ni Jesus, hintayin niyo ang Holy Spirit kasi siya ang mag-i-empowered sa inyo. Upang lahat ay magagawa niyo ang ipinagagawa ko sa inyo habang ako ay wala. Okay po? Sige, dito na po tayo sa tatlong bagay na binilin sa kanila ni Jesus. At ito po ay magagamit din natin sa ating mga buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mga disciples, sumunod pa rin sila. Tayo ba ganun din? Kung empowered ba tayo ng Holy Spirit, kung si Jesus, empowered siya ng Holy Spirit, lahat ng ginawa niya dito during 3 years of His ministry on earth, saan siya umaasa? Sino ang kanyang helper? Sino ang kanyang kasama? Ang Holy Spirit. Ang sabi nga niya sa Bible, hindi ko ginagawa ang hindi gagawin ng aking Ama. Kung ano ang ginagawa ng aking Ama, yun din ang gagawin ko. So meaning, the Spirit of the Father, yun mismo ang nag-guide kay Jesus habang nandito siya sa 3 taon niyang ministry sa lupa. Kung si Jesus Christ, na siya na mismo ay God, siya na mismo ay Diyos, ay sinusurrender niya, sinusuko niya ang buhay niya, ang lahat-lahat sa Holy Spirit, hindi ba natin pwedeng gawin? Hindi rin ba natin pwedeng gawin na maliit o malaki man ang ginagawa natin sa mundong ito, isuko muna natin sa banal na Espiritu, sa Holy Ghost. Ano ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay God din siya. Siya ay Spirit ng Father na binigay kay Jesus. Kung si Jesus ay nandito at si Jesus naman ngayon ay nasa langit, ibinigay niya rin sa atin. The promise of the Father is the Holy Spirit. And now, also the promise of Jesus. Amen? Okay. So, ito, sabi ko sa inyo, may 3 bagay na iniwan si Jesus sa kanyang mga disciples at para dito sa atin.
Kasi po, ang audience ng Acts ay hindi lang po yung mga noong araw. Tayo po mismo ang kinakausap dito. Tayo para po sa atin ito. Okay. Ito po ang ating application. Sayang hindi mabasa. Sorry talaga. Hindi marunong pa ang lola eh. Okay. Ang una po na binigay ni Jesus para sa kanyang mga disciples, a place to be. A place to be. Sabi niya, you will be my witnesses to Jerusalem, to Judea, and all Samaria, to all Judea and Samaria, and the ends of the earth. So, tayo pa sa buhay natin, itong simbahan natin, itong kapitbahay natin, itong pamilya natin, itong mga trabaho natin, ay ito yung place na binigay sa atin ng Diyos. Kung saan ka man ngayon, kung ikaw ay nasa kung ikaw ay nasa government, nasa barangay, nagtatrabaho, binigay sa iyo ni Lord yan, you have to serve Him there with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Kasi yan ang binigay sa iyo ni Lord na lugar. Yung asawa mo ngayon, binigay siya sa iyo ni Lord. So, dapat magminister ka rin sa buhay ninyong mag-asawa. Yung mga anak mo, yung mga apo mo, nanay mo na may sakit, o kung sino man na mga mahal mo sa buhay, ay magminister ka yan. Kasi yan ang binigay ng Diyos sa iyo na lugar. Pumunta ka doon. Sabi niya, punta kayo doon. Tuparin nyo. Tugdin nyo kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. Okay? Yun ang unang binilin sa kanila o binigay sa kanila ng Diyos. At para din po yan sa atin. Si Sister Leia, narinig ko kanina sa kanyang testimony, natapos na ang kanyang task doon sa school. At sabi niya, maglilingkod na siya sa Diyos. Serve God. Kung dito sa Jeco Har, dahil ito ang iyong mother church. Serve God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might, with all your strength. Kami ni Ricky, nung nandun kami sa Montalban, at merong kunting gulo, nalito kami kung saan kami pupunta. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero ang Holy Spirit, ano siya, yung, ano ang tawag doon, ang sinasabi ng Holy Spirit, hindi haka-haka, hindi yung magbabago-bago. Sinasabi ni Lord, hindi pa bago-bago. Anong sinabi niya sa'yo? Yun. Ang sinabi po sa amin, dahil hindi namin alam kung saan kami pupunta, dahil hindi naman kami umalis. Ako medyo patay-sindi. Si Ricky talaga ang faithful sa church na ito. Kaya thank you Lord talaga sa buhay ni Nanay Fe, kasi siya talaga ang naging dahilan kung bakit si Ricky ay nagpatuloy sa paglilingkod at nadala niya po ako. So ang sabi ni Lord, go back to where the last thing that God has told you to do. Akala natin, bagong panimula, akala natin bagong bagay. Yes, bagong bagay. Pero hindi po sa bagong lugar, kundi sa dating lugar na kung saan ka iniwan ng Diyos. Bumalik ka doon. Bumalik ka doon. At doon ka maglilingkod. Kasi ibubuhos ko sa iyo ang mga pangangailangan mo. Maghintay ka doon ng instructions ko. Kaya pumunta ka doon. So, nagpunta kami dito ni Ricky. Sobrang warm welcome. Grabe. At kayo po naalala ko, nahihiyak ako talaga. So, nagpunta kami dito, bumalik kami dito. Kasi ito yung tinuturo ng Diyos, walang iba. Okay? Naghintay ako dito ng instructions. Naging pastor po ako. Na hindi ko akalain. Hindi ko akalain sa tagal ng paghihintay ko, hindi ko alam na magiging pastor ako. Akala ko nasa showbiz na lang ako forever. Pero iba pala ang nais ng Diyos. Hindi pala bagong bagay o bagong panimula ng iyong buhay. Kundi bibigyan ka na ng panimula at bagong bagay, mga bagong bagay, pero bumalik ka sa dating lugar kung saan niya sinabi na doon ka at maghintay ka ng further instructions. Kaya po ako ay naging pastor. So yun po yung but, sabi dun sa verse 8, but
Hindi nga niya sinagot, it's not for you to know, but I will give you power. So lahat po tayo may power. Paano po natin makukuha ang Holy Spirit? If you are a child of God. If you are a born-again Christian, nilubog ka sa tubig. Di ba pag nilubog tayo sa tubig, lahat nabasa? Hindi yung paalang. Lahat po yan nabasa. Amen? Tapos, sino dito bang hindi pa nabaptize? Meron mga hindi pa nabaptize, susunod na po kayo. Wait lang. Sabi ni Lord, maghintay kayo. May tamang panahon para sa inyo. Okay? So, nung inangat ka na sa tubig, ay basang-basa ka. Yun yung baptized with water. Ang sabi pa ni Jesus niya kanina, at ilang araw mula ngayon, mababaptize kayo by the Holy Spirit. So kung mabaptize ba tayo ng Holy Spirit, kalahati lang din ba? O 1/4 o 1/2 lang ba ibibigay sa atin ni Lord na Holy Spirit? All at once, ibibigay ni Jesus buo ang Holy Spirit sa atin. Buo. Hindi kalahati. Kaya nagtataka tayo, nagtatanong tayo, sige, nagtatanong tayo, bakit kaya hindi ko ma-feel ang Holy Spirit? Baka sobrang bagay ang dala-dala mo dyan sa puso mo. Andyan ang hatred, selfishness, unforgiveness. Ang daming pwedeng name it one by one na nandyan sa puso mo. Ay hindi mo siya maramdaman kasi nasakal siya. Hindi siya makakilos freely. Hindi siya makapaghari sa buhay mo, makapag-control sa buhay mo kasi punong-puno ng bagay. Pakawalan mo lahat dyan. Para ang Holy Spirit ay libreng gumalaw. At alam mo na ang kasunod pag ang Holy Spirit ang naghahari sa ating mga buhay. Di ba? Masaya. Ang Kristiyanong tunay ay masaya, hindi boring. Hindi boring ha. Hindi boring ang Kristiyanong tunay kung alam mo lang kung ano ang karapatan mo bilang anak ka ng Diyos. Tatanggapin mo ang Holy Spirit. Tayo lahat, pwera sa mga hindi na-baptize, ay meron na pong Holy Spirit. Okay? The next one, a person to become. Ano nga ba ang gusto mong maging sa Jayco Heart Church? Ano nga ba ang gusto mong maging sa buhay mo? Okay. Kung tatanungin mo ang Diyos kung anong gusto mong maging, dapat sumunod ka sa Kanya. Hindi pwedeng pangunahan mo siya dahil alam mo na, baka mapahamak ka, baka hindi tamang desisyon mo. So dapat, kung anong gusto mong maging sa buhay mo, surrender again. Surrender to the power of the Holy Spirit. At siya po ang maghahari sa buhay mo. Siya pa ang magtuturo sa mga desisyon na gagawin mo. Siya po ang mag-aalalay sa'yo, magbigay sa'yo ng proteksyon, guidance. Siya po ang helper natin, comforter natin. Okay? Next. Next po. Ang pangatlo po, wow, ito yung last part. Ang ganda. A place to be, ang sabi kanina, a place to be, and a person to become, and, saan na siya? Ba't nawala ang isang page? Okay. And a partner, ayan. A partners to believe with. A partners to believe with. Binigay sa kanila ang Holy Spirit. Through faith, tinanggap nila yon. Pagbasahin pa natin ang Book of Acts, tinanggap nila yon. At marami pa mga bagay na nangyari doon na mga it's a fascinating story ang mababasa natin sa Book of Acts. Okay, tinanggap nila yung Holy Spirit. Okay? Pero, ang hindi nila alam na tinanggap nila yung Holy Spirit, ang hindi nila namamalayan na sila palang 11. 11 sila. Kung 11, wala na si Judas. Pero may iba pang mga followers si Jesus na nandoon bukod sa disciples. Sila pala ay binigay ng Diyos sa isa't isa upang magpalakasan, magtulungan, mag-aalalay sa isa't isa. Tayo po yun. Tayo mga kapatid, hayaan mong tulungan ka ng iyong kapwa kapatid. Huwag kang maarte o masungit. Tinutulungan ka na nga, ang sungit mo pa. Niyayaya ka na nga sa intercessory. Mang-isnab ka pa. Kasi po, ang mga tao na handang tumulong sa atin, handang umiyak
at lumakad sa journey, our Christian life, our Christian journey. Sila po yung mga tao na binigay sa atin ng Diyos at sila po ay a gift from God. Si Nanay Fe, a gift from God for me. Hindi ko mapagpagkakaila. Hindi ko mapagpakaila. Hindi ko pwedeng alisin sa isip ko, sa bibig ko, na ang aking nanay, Pastora Fe, ay siya po ang ginamit ni Lord upang kami ay nandito ngayon. Upang napabuti po ang aming buhay, napabuti po ang buhay ko. Masama ako noon. Nasa kadiliman ako. Ano ba ang buhay ng tao sa kadiliman? Madilim. Walang ilaw. Maraming pwedeng mangyari. Pero dahil ginamit si Pastora Fe, ang Alatraca family, upang alisin ako doon. Siya po ang pinili ng Diyos na gamitin para po alisin ako doon sa kadiliman ng aking buhay at dinala po ako sa kaliwanagan na ngayon ay maliwanag dahil may maliwanag na ilaw. Amen? Kasi hindi pwede mabuhay kang mag-isa. Look for a person whom you can trust with. Sabihin mo sa kanya yung mga unanswered question mo. Sa mga tao na pareho natin ng spirit, pareho natin na nakikinig ng ganitong message, pareho natin na naniniwala sa Diyos, at pareho natin na nagmamahal kay Kristo. Sila po ang mga tao na along the way ay iiyak din kasama mo. Kung malulugmok din kasama mo. Kung ang mga taong yan ay sila rin ang aakay sa'yo. At ituturo ka nila kay Jesus. Hindi ka na ituturo na magbalik ka na lang doon. Kasi bagay ka doon. Tignan mo, pangit ng buhay mo na kay Jesus ka na. Doon ka na lang. Di ba ang daming pera doon? Hindi ganon ang gagawin sa atin ng mga taong alam natin, mapagkakatiwalaan natin sila. Through thick and thin, kasama natin sila. Dahil sila po ang binigay sa atin ng Diyos. At ang Holy Spirit na nasa ating buhay. Okay, sige, conclusion na po tayo. Huwag naman din, siyempre hindi naman pwedeng sabihin mo na lang sa kung kani-kanino dyan. Maghanap ka ng trusted friend, a trusted person that God gives you. Hindi sa kung kani-kanino din. Dahil baka mapahamak ka lang din. Amen? Okay, conclusion na po tayo. There are moments where I literally feels like God is silent. Mga panahon talaga na sa tingin ko, tahimik ang Diyos. Kayo din, no? Kayo din, no? May mga moments na ganyan. Parang wala si Lord, parang layo. And not answering our questions, our prayers, and our request. Hindi sumasagot. Parang na-block na ako ni Lord. Sabi ko, akala ko hotline niya, 24 hours, hindi niya sinasara. Minlock na yata ako ni Lord. But God, you are the Word, and the Word has always something to say. Lord, di ba ikaw ang salita? Salita kasi sinasabi talaga lagi yun. Di ba? Tapos, and then, the Holy Spirit began to show me and teach me that even His silence has a voice. That even God's silence has a voice. Sino po yung voice na yun? Yung Holy Spirit na kumakalabit sa'yo, bumubulong-bulong sa'yo, hindi mo pinapansin. Kasi kung ano-anong nakafocus ka sa kung ano-anong tanong na gusto mong sagutin ni Lord sa'yo. Okay. And, you see, the silence of God is instructional, directional. The silence of God is to direct you to what He already said for you to do. Tahimik si Lord, pero ang katahimikan niya may instruction sa'yo. Na matagal niya nang sinabi sa'yo, hindi mo lang ginagawa. Ang tagal niya nang sinabi sa'yo to, pabingi-bingi lang tayo. Amen? Sinasabi ko to, hindi para saktan kayo o para matrigger kayo. Sinasabi ko to kasi ito ang totoo. Dahil ako, danas ko to. Hindi ko to sasabihin dito kung hindi ko to na-experience. Okay. Sige po, pwede po ba tayong tumayo? At manalangin na tayo. Sana, I hope and pray na lahat ng naririto ngayon, kahit yung mga bagong nandyan, mga taga-tiligaan, na kahit kayo ay bago lang dito, hindi pa tayo magkakilala, pero yung message na yon, kung sa tingin niyo para sa inyo, yakapin niyo po ang Panginoon. At sabihin
sabihin niyo sa Kanya na gusto niyo maranasan ang pagligtas niya sa isang tunay na Kristiyano na lumalakad ng tunay na Kristiyano. Alam ko po, hindi ito ang tamang panahon. Pero dadating ang panahon na maintindihan ninyo kung anong pinagngangawa ko dito. Maintindihan ko ninyo. Dahil mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo nandito dahil mahal po kayo ng Diyos. Ayaw niya kayong mapariwara. Sorry na term mapariwara. Pero yun eh. Pag wala ka kay Lord, napapariwara ka eh. Hindi ko alam kung agree kayo hindi. Pero for me, pag wala ka sa Diyos, ay mapapariwara ka. Okay? Sige po. Pikit ang ating mga mata at ituon natin ang ating mga puso't isip sa ating Panginoong Diyos. Kay Jesus Christ na was resurrected, the risen, glorious Jesus Christ, our Lord and Savior. Father, thank you po for your word. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Thank you po for your Holy Spirit that continue working through ordinary men like your disciples. Salamat, Panginoon. Dahil noon pa man, tunay na hindi mo pinabayaan yung mga disipulo dahil sila po ang magtatapos ng iyong gawain na naiwan dito sa lupa. So, ganun din po kami. Kami po ang magtatapos ng iyong gawain dito sa lupa, Panginoon. Thank you that we can be filled with Holy Spirit. The helper can work in us and through us. Ang Holy Spirit ay isang helper at siya po ay nagtatrabaho sa kalooban ng ating buhay, ng ating pagkatao, ng ating puso. At ang ating mga gawa ay makikita ng iba na tayo ay mga tunay na Kristiyano dahil makikita sa ating mga gawa, sa ating panlabas na buhay. Your word can go out in our community, in our Jerusalem, our outreach ministry, and Mascap, San Isidro, Divine Mercy, Tiligaan, at saka yung Daang Bakal. Lord, alam namin na ito ang binigay mo sa aming lugar. This is the place that you want us na dapat namin ay dalhin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay na tinuruan mo kami na maglingkod sa iyo ng tapat. Na kahit hindi namin naintindihan, Lord, kung anong pinapagawa mo sa amin, and still, we trust and obey. Kasi alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tunay na trustworthy. Ikaw ang Diyos na hindi mo kami iwan at hindi mo kami ipababayaan. Lord, aalis kami mamayang hapon kasama ang Jecohar family sa kung saan mo kami itinalaga, Panginoon. Samahan mo kami, banal na Espiritu, iligtas mo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Lord, there's no weapon formed that against us that will prosper. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang Holy Spirit, pinagkakatiwalaan namin siya dahil alam namin na siya ang aming helper, na siya lamang makakatulong sa amin, wala nang iba. Thank you, Lord, at i-bless mo po ang lahat na naririto ngayon, Panginoon, ang lahat na nasa puso nila, Holy Spirit, because our body is the temple of the Holy Spirit. Makinig po tayo sa kung anong inuutos o kung ano ang sinasabi sa atin ng Holy Spirit para mag-prosper po tayo, para po maging effective po tayong Kristiyano. Maraming salamat, Ama. Tunay na nandyan ka lang sa aming journey as a body of Christ, ay kasama ka namin up to the end of the world, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Oh God, you've been so good to me. Came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah.
been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me.